Alright, isang maganda at papagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok na ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy birthday si Tito Tony Bernardo na nandyan sa Los Baños, Laguna. That is greetings coming from Charlie A. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi rin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Crisostomo G. May. Meron siyang 16 na mga comments. Nandyan din si Shane Sibal, meron siyang 58 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 39 na mga comments. Nandyan din si Sampagita, meron siyang 33 na mga comments. And Joy Manipes, meron siyang 32, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well before natin pag-uusapan, syempre as usual, yung 18 Iskalawag Marites. Tama ba yun? 18 Iskalawag Marites. Kasi nga sila ay kinuyog mga kababayan. At saka sila ay hiyang-hiya dahil doon sa nangyaring hearing the other day. O, di ba? Alam nyo, ang dapat dito no na pitikin sa tenga at saka ganunin yung si Cayetano, itong si Marcoleta, at saka yung isa, si Amy Marcos, at saka si Pia Cayetano. Alam nyo mga kababayan ko, pati nga ang mismong kapatid ni Peter Cayetano, ni Alan Cayetano, or ni Pia Cayetano na si Lino, hindi agree doon sa pinagagawa ng dalawang gonggong na yan. Hindi siya agree mga kababayan. Di ba meron ding sinabi itong si Lino na talagang maanghang? Doon natin nalaman kay Lino Cayetano na daw di umano na itong si St. Peter Cayetano ay silahis daw. Doon natin nabasa sa kanyang statement. Di ba? Siguro totoo yun. Diba? Dahil sabi pa nga dito ni Lino Cayetano ang kanyang banat na wala daw siyang kapatid na silahis. Tapos merong utang na 10,000 pesos sa mga tao. Ibig sabihin, ang kanyang pinapatamaan dito, itong si St. Peter Cayetano. At doon ho din mismo kay Pia Cayetano, kanya ding sinupla. Kasi nga diba umiiyak itong si Pia, kasi nga daw sabi niya, hindi daw maging 13 yung 12. Pero siya ho ay sinuplak ng kanyang mismong kapatid na si Lino Cayetano. Tanggapin na lang daw na hindi na sila majority. Tanggapin na lang na hindi na Senate President itong si Cayetano. Kaya lang hindi nila yan matanggap. Bakit? Kasi yung dalawa na yan, ito si Pia at saka itong si Peter Cayetano, mga gahaman kasi sa kapangyarihan. Merong pride kasi, di ba? Kaya hindi nila kayang tanggapin na sila ay talo ngayon. Sila din ay kinuyog ng taong bayan. Dahil yan sa 18 Iskalawag Marites. Nakakatawa talaga eh. So meron tayong ebidensya na hindi lang siguro dito ang sponsor ng 18 Marites na yan, di ba ang balita ng taga-NBI na according ho kay Attorney Melvin Matibag na binayaran daw ni Mike Defensor ng tig 5 million pesos each yung 18 Marites. Baka meron ding isa na sponsor mga kababayan.
meron tayong ebidensya. So mamaya ipapakita natin yan. At syempre, ito din si Marcoleta, kinoyog, umiyak. Kasi nga hindi siya tinantanan hanggang ngayon ng mga mainstream media. O, di ba? At syempre, pag-usapan din natin itong si Pulong, and also itong si Baste Duterte, at saka itong si Sara Duterte. Lalo na itong si Baste. Okay? So mamaya babalikan natin yan. But for that, i-announce muna natin ang nanalo sa ating pa-contest or pa-ayuda tungkol dito sa comment na may pinakamaraming likes or heart. Okay, so ang nanalo sa ating pa-contest ngayong araw ay galing ho sa comment ni, actually dalawa sila. Dalawa ang mga kababayan. Galing ho sa comment ni Mary Luna Yurag. At saka galing dito sa comment ni William Alejandrino kasi pareho silang 23 na likes ang kanilang comment, mga kababayan. Okay, so palakpakan naman natin. Congratulations kay Mary Luna Yurag at saka kay William Alejandrino. So ang comment ni Mary Luna, mga kababayan, sabi niya, maraming salamat Sir Ivan sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa ating Pangulong PBBM. So thank you so much. And also, ang comment ni William Alejandrino, gawa-gawa lang kasi ng mga DDS ang mga paratang na nabigay ng mali-malitang pera. Gawain kasi ng mga animal at evil-minded ang mga fake na gawain o fake news. Okay, so again, congratulations sa nanalo ng ating pa-contest, Mary Luna Yurag at saka kay William Alejandrino. Okay, so kay Mary Luna at saka kay William, please message me doon sa ating Facebook account para ma-claim ninyo ang inyong premyo na dahil dalawa kayo, so atin na lang pong gagawing tig 200 pesos each ang inyong premyo. Okay, so supposed to be that is 250. So dahil dalawa kayo, 250 200 pesos each through GCash. Okay, again, congratulations. And also mga kababayan ko, siyempre pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkapi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Elmira Yulbrecht. Nagbigay sa atin ng 12 euro. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin itong 18 Scalawag Marites. Kasi nga mga kababayan ko, matagal ho nilang pinagpraktisan ang kanilang script or affidavit. 'Di ba? Ang dami pa ring mali, ang dami pa rin hong palpak. So nakita natin doon sa kanilang isinagawang hearing na kung saan marami talagang mga tao ang hindi na naniniwala sa kanila. Pati nga yung DDS, isipin nyo, mismong DDS, hindi naniwala sa kanila. Sino Sir Ivan? Itong si Sal Panelo. 'Di ba ang kanyang statement, ang balat ni Sal Panelo doon sa 18 Marites, sabi niya, madaling sabihin yan na nagbibigay kayo ng 8 maleta kahit gawin nyo pang 100 na maleta. Ang tanong, totoo ba? Kaya din ninyong pumunta kunyari sa bahay nila Erwin na may dala kayong maleta, sabay pa picture or video. Tapos, gawin nyong proof. O di ba? Tingnan nyo, mismo ho na si Sal Panelo, abogado ho yan ng mga Duterte. Hindi naniwala doon sa 18 Marites. Di ba? Obvious naman kasi, very obvious na puro yun mga sinungaling. Ang dami nilang dinawit na mga personalidad. Ngayon, tatadta rin sila ng mga kaso na libel. O, di ba? Very exciting. Pati nga, di ba, si Representative Zia Alonto Adjong, kanyang susugurin itong 18 Marites. At daw, sabi niya, na kanyang tatanungin kung kailan niya natanggap yung maleta. At saka alam natin kung ano ang kanilang purpose dito. Bakit? Itong bigla ang paglabas na naman ng 18 Marites para kasiguluhin ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi ang purpose nila dito, kailang sisiraan ang kredibilidad ng House Prosecution Team. 'Di ba? Obvious na obvious talaga kasi ang kanilang tinarget doon sa mga congressman, yun kasing mga pumabor na para i-impeach itong si Sara Duterte. Buti na lang, 'di ba? Sumugod yung si Representative Pipito Alvarez na kanyang ipinahiya doon. Talagang nahiya itong si Cayetano, 'di ba? Biglang iwas itong si Marcoleta nung dumating yung si congressman kasi nga binuking sila na ang pangalan ni Pipito Alvarez idinawit doon sa nakatanggap doon ng maleta dahil hindi siya pumabor, hindi siya nag-agree at wa siya sugot nga siya ang magiging or siya yung mag-endorso ng impeachment doon kay President BBM. Hindi niya tinanggap.
Diba? Kaya bigla na lang na dawit ang kanyang pangalan na nakatanggap daw ng maleta. At saka di umano, si Magdefensor yung nag-message sa kanya. Mga kababayan ko, meron tayong ebidensya na hindi lang siguro itong si Magdefensor ang sponsor ng 18 Marites, sino si Ivan? Baka si St. Peter Cayetano din. Bakit mo nasabi si Ivan? Napansin nyo ba yung t-shirt? Yung t-shirt ho ng 18 Marites. Napansin ba natin? Diba? Thank you so much nga pala no, sa ating viewer. Siya ang nakapansin nito. Pansinin niyo yung verse, Bible verse na nakalagay or nakasulat sa kanilang uniform. Uniform ba yan? Sa kanilang t-shirt. Diba? Napansin niyo ba? Psalm 23. Psalm 23. Ngayon, babalikan natin yung live sealing ni Cayetano, yung nakagulo doon sa Senado. Naalala ba natin yan? Diba? Pasinin nyo yung nasa likod ni Cayetano. Psalm 23. Magkapariha, mga kababayan. Diba? Something is not right. Hey! Booking na booking ang mga DDS. Something is not right. Diba? Baka itong si Cayetano ang isa din sa sponsor dito. Diba? Booking na booking na talaga sila hindi na kayo makakalusot. Kapag sila kasi ang hahawak dito sa Senate Blue Ribbon Committee at saka flood control issue, mga kababayan, magiging safe kasi ang kanilang kalyado. Tingnan nyo, hindi nga nila ipinatawag itong si Loren Legarda at saka si Mark Villar na mismo hong nandun sa affidavit at nabanggit din yan ng 18 Marines. Ipinatawag ba? Di ba ang dali lang magpatawag kasama nila? Hindi nga pinadalo or hindi nga nila ipinatawag para sila ay tatanungin? Wala, nay. Bakit? Kasi nga kalyado nila. Selective sila kasi. Ang kanilang tinira doon, yung hindi nila kalyado lang. Diba? So ngayon, maniniwala ba tayo or ito ang ating question, naniniwala ka ba na isa din dito sa sponsor itong si St. Peter Cayetano? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. O diba? Booking si Boy 10K St. Peter Cayetano. Buti nga sa kanya, tinira din siya ng kanyang kapatid na si Lino Cayetano. Mga kababayan ko, shift tayo dito sa usapin dyan sa Davao City. Ano nangyari sa Davao, Sir Ivan? Kasi nga 'di ba, meron hong nangyari doon na accident sa kanilang sanitary landfill doon sa Davao City. Na kung saan meron hong namatay doon. Kasi nga nasira, parang gumanon yata yung mga basura, yung tambak-tambak na basura. So ngayon, nagdesisyon yung DENR na ipinastop muna pansamantala, temporary lang yung pagkolekta ng mga basura or yung operation doon sa landfill. Kasi nga under investigation. Tapos inayos pa ho yan ng gobyerno. Ito namang si Basti, mga kababayan, abay, sinumpong na naman ho ng kanyang pagkabuli, sinumpong na naman ho ng kanyang pagkabastos at saka pagkatarantado. Bakit si Ivan? Yung nakolekta ng mga basura, doon ipinalagay sa harap ng office ng DENR. O di ba, gunggong talaga? So marami ho ditong nagalit kay Basti Duterte. Hindi lang ho yung mga nakakita niyan, pati din ho yung Davao City, yung taga Davao. Pansinin ninyo yung mga comments sa mga balita na yan. Pati rin yung mga taga Davao galit na galit din kay Basti Duterte. Kasi nga maling-mali ang kanyang ginawa, mga kababayan. Diba? Hindi niya kasi inisip. Bakit ang DENR ang kanyang binanatan? Hindi ho kasalanan ng DENR. Ang kasalanan dito, mismo ho si Basti Duterte. Ang may kasalanan dito, yung Sinro. Hindi ho yung DENR. Diba, gonggong talaga Ang sarap pitikin nun Basti, mga kababayan, kasi mukha yatang hindi niya alam yung function ng agency. Yung DENR, ang ibig sabihin niyan mga DDS, babasahin natin. Ang DENR ay ang ahensya ng pamahalaan na pangunahing nangangalaga at nagpapasya sa mga usapin patungkol sa kalikasan at likas na yaman ng Pilipinas. Ang kanilang pangunahing gawain, pangangalaga sa kalikasan, pamamahala ng yaman, pagpapatupad ng batas. O di ba? Yan ho ang kanilang pangunahing gawain dyan sa DENR or ang DENR. So ang kanilang ginawa dito, ang kanilang desisyon na ipinastop mo na yung operation doon sa landfill at saka pinastop mo na yung pagkolekta ng mga basura. Well, actually hindi totally ipinastop lahat yung pagkolekta ng basura, kundi meron lang delay, mga kababayan. According sa balita, meron lang delay dahil sa operation doon sa nangyari sa landfill. So ang binanatan dito ni Basti,
yung DENR, which is supposed to be, ang kanyang banatan dito, yung taga-Senro. Diba yung taga-Senro baste? Pero bakit hindi mo binanatan yung taga-Senro? Kasi kalyado mo. Diba yung si Doktor, basta alam natin, kalyado ho. At lagi daw yang kasama ni yung isa yung matabae na Duterte, yung walang kwenta, walang ginagawa doon sa Kongreso. Yung si Omar, di ba? Palagi daw yang kasama. Daw, maraming pictures, kaya hindi nila binanatan. Ang binanatan nila, yung hindi nila kalyado, yung taga-DENR. Di ba? Booking na booking. Itong si Basti Duterte. Kasalanan niya, ipinahid niya sa iba. So ipakita ko rin sa inyo mga kababayan, itong banat ni Jose Claire Castro. For more details, let's watch this. Kasalanan na nga nila. Sila na yung nagpabaya. Diba? Sila na yung nagpabaya. Sila pa yung galit. Sila pa yung matapang. Sila pa yung nagpapahid ng kasalanan sa iba. Mga ka-clear. Grabe to. So, tignan nyo kung paano tong mamuno. Diba? May abuso na nga. May abuso na. Kasi hindi nagko-comply sa rules. Yan naman yata sila magaling, hindi nagko-comply sa rules eh. Hindi na nagko-comply ng mga requirements. Mga ka-clear. Tapos, kapag ka na-call out, kasi may na-disgrasya dahil sa kapabayaan, tapos sususpindihin para gawin nyo muna yung mga requirements, i-comply nyo muna lahat yung requirements. Aba, galit. Galit pa. Nag-utos pa na magtapo ng basura sa opisina ng DENR. Tama ba yun, Takumi? Ha? Ardayan? Tama ba yun? Samantalang sila dapat ang nag-aasikaso nito, ang DENR po, ay taga-monitor of course. Kapag may nilalabag ka, it's either malilift ang authorization sa'yo, isususpend, makakancel. Pero ang trabaho sa local government unit. Diba? Pero dahil hindi sila nagko-comply, may nadisgrasya mga kaklit. May namatay. Kaya kailangan i-close muna yung landfill. Dahil hindi nga sila nakaka-comply ng requirements. So anong gagawin natin? Anong gagawin ng taga-gobyerno? Ng DENR? Dahil hindi ka nagko-comply? At may namatay ng dalawa? Okay lang? Galit ka pa pagka nasuspend ang karapatan mo? At i-close yung landfill? Ikaw pa galit? Diba? Mga kapatid, tignan nyo na lang kung paano mamuno ang mga to. Brasuhan, threat, pananakot, pambabastos. Mga kapatid, tignan natin Gusto kong i-refresh sa inyo. Gusto kong ma-recall nyo yung instance kung saan tinakot. Pabiruan to o hindi, alam naman natin kung paano manakot ang dating Pangulong Duterte. Pag sinabing kill yan. Anong sabi niya sa mga taga-COA? Alam ko sa harapan pa to ni Senator Amy Marcos. Meron isang instance tinakot niya na itutulak or sisipain niya sa hagdan. Alam ko, may video ako noon, hindi ko na makakita. At the time yata, governor yata. Basta nasa Ilocos Norte at the time. Si dating Pangulong Duterte. So, meron siyang pananakot sa mga COA officials. Diba? Kaya nga siguro walang katakot-takot eh. Diba? Walang katakot-takot ang OVP sa DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Ganun-ganun lang na report. Kasi ang tatay niya nag-threaten sa COA officials. Sabi niya pakikidnap niya, saka patotorture niya. Diba? Joke man yun o hindi joke, mukhang hindi naman joke. Pero, syempre, nagbibigay ng chilling effect sa mga taga-COA. Oy, wag nyo, parang ang dating is, wag nyo akong subukan, wag nyo akong i-audit,
ng na mapapahamak ako, ganun. Di ba? Sige, anong purpose? Anong purpose para takutin mo, nakikidnapin mo at ito-torture mo yung mga taga-COA officials? Tapos after niyang matapos sa posisyon, sino nilagay niya doon? Buti hindi nagtagal eh. Si Kalida. Diba? Yan ang isa sa mga tauhan ni dating Pangulong Duterte na nagpatanggal, no? Nagdemanda sa ABS-CBN para hindi na maka-ere. Kalida. Iniutos ng alkalde ng Davao City na gawing collection point o tambakan ng basura ang labas ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Di ba? Kagalang-galang ba yung pag-utos niya? Doon itambak ang basura, doon kolektahin ang basura sa DNR. Samantalang ang DNR, mga kaklip, gumaganap lang sa kanilang tungkulin. Sino hindi ba gumaganap sa tungkulin? Bakit na-disgrasya ang 2 tao doon sa landfill na yun? Mga kaklip, obligasyon ng LGU ayusin ang landfill na yan. Tapos, kayo yung hindi nag-comply, sinuspend, kinulose temporarily ang landfill na yan, at merong ibang alternatibong ibinigay. Kasi dapat ayusin yan, dapat makomply yan, bago ulit mabuksan. Otherwise, baka magkaroon pa ng mas maraming disgrasya. Ikaw pa galit? Ikaw pa ang magtatapon ng basura sa harapan ng opisina ng DENR? Kagalang-galang ba yung mga utos nyo? Bully! Abusado. Diba? Sobrang feeling makapangyarihan. Ang hirap ng ganun, mga ka-clear. Pag maganda naman ang trabaho nyo, wala naman magiging problema eh. Si basta certified petty, yan ba solusyon mo sa issues ng bayan mo? Basta, mga clear. Ang dinudumihan mo rin, sarili mong lugar. Diba? Kaya nga sabi niya, ang dami, wala daw ginagawa ang Pangulo. Ito sila magkakapatid, wala daw ginagawa ang Pangulo. Itong landfill, bakit nagkaroon ng problema to? Anong ginawa ng LGU? Ikaw mayor dyan eh. Baka naman kasi lagi kayo sa ibang bansa. O baka naman lagi kayo nasa bar. Ay, di nyo talaga makikita to. Tapos, magka-problema, di nyo agad solusyonan, kayo galit. Yan ay para raw makita ng ahensya ang problema sa basura na walang mapagdalhan dahil isinara ang landfill. Diba? Binigyan sila ng alternatibo, mga clear. Mamaya papakita ko sa inyo hindi ito isang araw lang nangyari. Kinakalampag na yung LGU. Kinakalampag na. Ang tanong, nagkukumplay ba kayo? Hanggang sa may namatay. Ang tugon ng DNR Region 11 tinutukan ni Janty Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang Wait lang mga clear. Attorney, request sa conclusion po ng vlog na kakamustahin lahat ng mami. Pwede isama niyo po si Show My Mommy. Okay. Sige. Oo, sige. Sama natin. Show My Mommy? Naku, baka magutom ako niyan kon table. Show My Mommy. pindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay, naku, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton dito sa gobyerno. Yung gobyerno nyo, yung mayor nyo nag-utos maglagay ng basura dyan. Tama ba yun? Ganun ba kalbabaw mag-isip ang pinupush nila maging presidente? Mga clear. Teka lang pakita ko lang sa inyo mga clear Okay? Okay. Ito pakita ko. Sa mga landfill, mga clear yan. The city government of Davao directly manages the Davao City Sanitary Landfill. Sila po yung nagmamanage dyan, hindi po DENR.
specifically through the City Environment and Natural Resources Office, CENRO. Ha? Anong ginawa nyo sa landfill nyo? Diba? Oh, CENRO is the local government office tasked with managing solid waste, street sweeping, and landfill facility operations within the city. Obligasyon nyo yan. Bakit na-disgrasya yung dalawa? Bakit na-disgrasya yung dalawa na ikinasawi? The facility operates under the environmental standards and regulations. O ayan, ito dapat ang kinukumply nyo. Environmental standards and regulations enforced by the national government's DENR 11 and Environmental Management Bureau. Ang tanong, environmental standards and regulations, ginawa nyo ba? Kinumply nyo ba? Nagkaroon ng mga clear, may namatay. Nagkaroon ng trash slide. Gumuho, may namatay na 2. Diba? So, kailangan nyo itong gawin, no? Ayan itong slope stabilization and engineering safety measures. Yan ang dapat yung i-comply, LGU, Mayor Baste. Itong kailangan yung i-comply bago ito mabuksan. Diba? Ang gusto niya kasi mangyari buksan habang ginagawa, may na-disgrasya na nga. Sagot niyo ba yung 2 namatay? Babayaran niyo ba yung buhay nun? Masahol pa to si EJK. Nasa basurahan lang. Patay. Problema kasi, di ba, kapag wala ka talagang value sa buhay ng tao, di mo iisipin may namamatay, okay lang ang dating. Di ba? O, sige, tuloy. Ito ang nagtambak ng basura, utos ni Mayor Baste Duterte. Sec John Vic, baka naman gusto mo mapansin to. Mga palmahipos lalo ka na Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi. Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran, Diba? Kailangan ayusin kumbaga sa building, mga clear. Ito halimbawa building. Kapag tinirhan mo yan, diba? Hindi, ayusin na lang namin habang nakatira kami, wag mo kaming paalisin kasi gagawin namin habang nandiyan kayo. Paano kung biglang gumuho yung building? Kasi hindi siya tama, wala siya sa tamang requirements. Yung standards yung standard requirements, hindi nyo nakukomply. Parang inabuso nyo yung building code. Pero sige na, okay lang, kahit mag-abuso kami, gagawin na namin habang nandiyan sila. Paano kung yung buong building mag-collapse at mas maraming mamatay? Yun yung point, mga kaklir, kung bakit kailangang isarado ito. Sana maintindihan ng mga taga Davao City. Hindi po ang Pangulo, tingin ko ang gagawin na naman nilang problema dito. Ito ito nakikita natin, naman nila gagawin na naman nilang kwento. Sasabihin na naman yan, utos mula sa taas. Hindi nila ipapakita na ang LGU, na yung Davao City city government mismo, ang local government mismo ng Davao City, ang mayroong pagkukulang. Yan ang sasabi natin, saan ka pa? Yung hindi nagtatrabaho, yun ang reklamador. Paglabas ko kanina, halos kada kanto ng downtown Davao City, tambak ang basura. Ang Band-Aid solution, nag-spray ng Sunrox. Nimal kang Barbie ka, Diba, Sergeant Putik? Ang gagawin na naman nilang naratibo nito, utos na naman sa taas. When in fact, kasalanan nyo, local government unit ng Davao City, na ang mayor ay si Mayor Baste Duterte. Kasalanan nyo yan, napabayaan nyo yan, or pinabayaan nyo yan, or pabayalan talaga kayo, tapos maninisi kayo ng iba. So, yung pagtambak ng basura sa DENR, gusto niyang palabasin na ang may kasalanan, DENR. Gaslighting, mga kaklir. Ganyan kasi pag minagmamalaki ng mga DDS yung Davao daw, malinis, ayun. Namatay 2.
Pinangangalagaan lang ng national government na wala nang masawi. Ayusin nyo, may alternatibong binigay. Sa inyo kung sa inyo dadalhin. Pero hindi. Mapilit kayo sa gusto nyo kung ano yung gusto nyo dapat masunod. Diba? Yun lang yung gusto nila. Basta utos ng Duterte dapat sundin kahit labag sa batas. Basurang ugali ng mga Duterte runs in their blood. Diba? Yun. Ang bully ng dating, mga kaklear. Ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon, ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Di mo? Alam mo na may problema sa loob. Alam mo na pwede mamaya disgrasya. Kasi wala yung slope stabilization. Pwedeng gumuho anytime. So, ang gusto ni Baste, tangbakan pa rin ang basura yan habang doon pa lang ginagawa. Paano nga? Paano mape-prevent yung maaari pang disgrasya? Masasagot mo ba? Mababalik mo ba yung buhay kung may namatay? Yung dalawang namatay, mababalik ba yung buhay? Sino naging pabaya dito kung bakit naging gano'n ang disgrasya? Lokal na pamahalaan ng Davao City. Hindi po yan saklaw ng Pangulo. Pero yan pa rin ang tingin kong gagawin nilang naratibo. Ni wala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, O, wala daw abiso kung paano balik rin ang kwento mga klit. Tingnan natin ano sabi ng DENR. sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill. Pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Yan ang trabaho ng gobyerno mga klit na national. Mag-monitor, siguraduhin ligtas. Paano kung i-push mo. Tapos mas maraming namatay. Kasi pinayagan nila yung gusto ni Baste. Sino mananagot? Di ba? Hindi mo na mababalik yung buhay. Kung sino pa yung walang ginagawa, kung sino pa yung talagang walang tinatrabaho, kung sino pa yung palpak, sila pang reklamador, sila pa naghahanap ng trabaho sa Pangulo. Saan ka pa? Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga sila alternatibo. Ayaw lang niya siguro. karating bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary Ngayon pa lang kayo nagsimula magtrabaho. Ang tagal ng problema nito. Diba? landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolek Diba? Kung noon mo pa yun inayos, di na kayo aabot sa ganyan, wala pang mamamatay. Hindi pa mapapakita kung paano mo binubuli yung DENR officials. na ng sentro ang mga nakatambak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Diba? Anong pinakita mo dito? Yan ang patunay na dugyot naman pala doon. Overthinkers channel. Kaya, diba? Mula sa GMA Eto mga, ipakita ko rin to ha. Kasi dito sinabi nila nakikipag-ugnayan sila even before eh. Pakinggan natin to. DENR ngayon ng basura ang harap ng opisina ng DENR Region 11 matapos nitong suspindihin ang operasyon ng gumuhong landfill sa Davao City. Itinanggi naman ng ahensya na utos umano ni PBBM na itigil ang garbage collection sa lugar. Diba? Pinapahid sa Pangulo? Yung kanilang mga kakulangan, yung kanilang mismo hindi pagtatrabaho, sa iba pinapahid. Ganyan sila. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal. Dalawa ang naiulat na namatay sa pagguho ng Davao City Sanitary Landfill, kaya pinaimbestigahan ito ni Kabataan Party List Representative Rene Co. Nakita natin na sunod-sunod ang mga pagguho ng landfills sa Pilipinas. Nandiyan yung sa Binaliw, Cebu, Rodriguez, Rizal at ngayon dito naman sa Davao. Dito po sa Davao, 2 po ang namatay. Dahil sa trahedya, suspendido ang operasyon ng landfill, kaya naman apektado ang garbage collection at disposal sa lungsod. DENR ang sinisisi ngayon ni Mayor Baste. Diba? DENR pa naninisi. Basta sila dapat lumabas walang kasalanan.
Samantalang kitang-kita dito sila nagpabaya. Duterte. At sa isang pahayag, nagtalaga siya ng karagdagang garbage collection points at isinama niya rito ang DENR Region 11. Ang resulta, tambak na nagkalat at basura sa labas ng opisina. Pero buwelta ng DENR, araw-araw naman itong nakikipag-ugnayan sa LGU bago pa man ang pagguho ng landfill. O, araw-araw, sinong hindi nagtrabaho? Kabilang daw sa mga itinalaga na hakbang ang temporary disposal coordinations sa mga karatig bayan tulad ng Santa Cruz at Panabu, pagpapabilis ng new sanitary landfill development at ang pansamantalang pagtatambak ng basura sa existing landfill alinsunod sa patakaran ng DENR. Nanindigan din ng ahensya na bubuksan muli ang gumuhong landfill sa oras na makumpleto na ng LGU ang lahat na kinakailangang safety at engineering intervention. See? Ang merong obligasyon na gawin para safe itong landfill, maibalik yung safety dito. Dapat matugunan ng safety measures dito para maging safe siya. LGU! Davao City, kayo ang dapat magtrabaho dito. Huwag niyong ipahid sa iba yung kasalanan niyo. Diba? Tapos iuutos mo pang itambak yung basura sa DENR na wala naman silang kasalanan kung hindi mag-monitor at alagaan ang ating mga kababayan sa maaari pa maging disgrasya na maidulot ng hindi nyo pagganap sa inyong tungkulin at hindi pag-comply sa mga requirements. Sila ang aawayin nyo. Habang nagbabangayan ang magkabilang panig at risk naman ang mga residente sa gitna ng garbage crisis. Para sa agenda, Jill Sebandal, Millionaire News Channel. Grabe, di ba mga? Pakikita ko sa inyo. Ito lang, bago tayo magtapos. Ayan o. DNR suspends Davao City landfill operations. Waste disposal at the local sanitary landfill has been suspended by the DNR 11 and EMB 11 according to statement released by the Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan on May 25, 2026. Dumagan said the suspension allows the local government unit to implement urgent. Dapat gumawa kayo, kumilos kayo local government to implement urgent slope stabilization measures to comply with RA 9003. Mag-comply ka kasi sa batas. Yan ang problema sa inyo. Binabraso nyo yung batas eh. Kita nyo mga clear? Yan sila. Wala silang pakialam kung may batas. Tapos kapag nasasagasaan sila ng pag-i-implement ng batas, nagagalit. And its environmental compliance certificate following recent incident at the site. Yan diba? We strongly encourage. Yan, meron dito. In the meantime, let us place our trust in their plan and follow their directives to ensure public safety. We strongly encourage all the Baweños to practice waste segregation at home and adapt proper. Hindi kasi kayo marunong magtapon siguro ng basura. At yung LGU nyo, wala. Wala lang. And adopt proper waste management to reduce the volume of garbage collected by our LGU. This simple effort will be a big help and will significantly ease our waste collection challenges. Trabaho ni Mayor Baste, hindi niya ginagampanan. Kapag nabulilyaso, pag pumalpak, turo sa iba. Di ba? Wasak kayo si Claire. Tas ganyan na tao ang gusto ninyo na maging presidente, barumbado, di ba? Mahilig maboling, loko-loko. Hindi tayo alam talaga, no? Ganyan yung mga Duterte. Tas ganyan ang nagustuhan ho ng ibang mga kababayan natin na nandyan sa Davao. Yung mga oto-oto nila na mga tagasunod or yung mga bayaran. Diba? Yung mga bayaran ng mga vlogger nila at mga trolls nila. Gusto nila yung ganyan, yung walang modo, mukhang adik, ang daming tato. Well, ako walang problema sa tato ha, pero ang tato ni Basta Duterte, hindi siya bagay na maging presidente. Kasi nakakahiya ho. Isipin niyo lang ho na si Basti ang presidente. Diba? Isipin niyo ho. Si Basti ang isang presidente, ang daming tad-tad ng tato. Tapos siya ngayon makakipag-meeting doon sa mga investors, di ba, sa ibang bansa. Yung mga kagalang-galang na mga negosyante, kagalang-galang ho ng mga lider ng ibang bansa. Isipin niyo na lang ho, ang daming tato. Di ba? Ang pangit tingnan mga DDS. Mag-isip-isip naman tayo. Tapos mga kababayan ko, nakalimutan ko pala na sabihin sa inyo or ipakita sa inyo kung ano yung function ng Sendro or kung ano ang kanilang trabaho. So ang trabaho ng Sendro,
Sila dito yung namamahala ng basura. Isipin nyo, sila ho dito ang responsable sa solid waste management. Hindi ho yung DNR. Diba, gonggong talaga eh. So maling-mali ang ginawa ni Baste Duterte. So tama lang talaga na siya dito ay sinita ng taga Davao. Tamang-tama lang na siya dito ay nilaglag ng taga Davao. Diba? So anyways, forward tayo. Ipakita natin dito mga kababayan, siyempre yung balita tungkol kay President BBM. Kung ano ang kanyang nilakad kahapon at kung ano yung mga bagong mga proyekto at programa. Let's watch this. Bayan ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos na kabukasya sa West Visayas State University na ipatupad ang rule of law ng may integridad. Nagpaalala rin ng Pangulo na kaakibat ng kanilang propesyon ang responsibilidad na mabigyan ng proteksyon sa batas sa mga may hirap at walang kakayahan. Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng graduates at suporta sa kanilang pamilya. Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagudilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng future lawyers, kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching. Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa propesyon. Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people. Kinilala rin ng Presidente ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos, gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates, kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang mula noong 2022. Pininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Highway sa Pinakbakdaw, Samar ngayong araw. Tiniyak niya ang mataas na kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga tao at produkto at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Mula sa 3 oras, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalongan City. Sa oras na makumpleto ang rehabilitasyon na inaasahang matatapos sa Agosto. Inaasahan ding mapabawasan ang gastos sa transportasyon, mapapahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante at magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkulusugan at iba pang mahalagang serbisyo. Unti-unti nang nagbubunga ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May matapos na bumaba sa 6.8% ang inflation rate nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi nagpapakampante ang gobyerno dahil may mga banta pa rin, gaya ng pabago-bagong presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyak ang abot kayang bilihin at makalikha ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino. Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang paghahatid ng abot-kayang serbisyong medikal sa bansa sa tulong ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing. Ilang araw na raw tinitiis ni Tatay Samuel ang nananakit niyang likod kaya nagpatingin na siya sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dito sa Ilocos Norte. Sa tulong ng Yakap o Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth, libre na ang x-ray, CT scan at iba pang test na kakailanganin ni Tatay Samuel.
Hawa masap sa pula kong sir. Sabi lang mga lente, ang mga na obra. Yan magkaya diba? Sa ada sakit puso siya. Laking tipid din sa public school teacher na si Venus ang yakap ng PhilHealth sa kanyang annual check-up dahil hindi na niya kailangan pang maglabas ng pera. Para po sa akin, ang yakap program po ng gobyerno ay mahalaga para sa aming mga empleyado na nasa gobyerno kasi malaki po ang tulong sa amin. Lalo na po sa mga laboratory test na ginagawa po sa amin. Malaki po ang natitipid namin. Hindi po gaya noon na nagmumula sa sarili naming bulsa. At dahil DOH Hospital ang MMMH and MC kung saan nagpapatingin si Tatay Samuel at Teacher Venus, sakop na rin ang mga pasyente rito ng zero balance billing. Kaya naman, kahit gaano pa karami at kalaki ang mga test na kakailanganin ng mga pasyente tulad ng mammogram, biopsy, ECG at ultrasound, wala na silang babayaran sa hospital. Compared po sa private hospital or private clinics na yung excess po ng coverage ng PhilHealth Yakap ay binabayaran po nila dito po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ay wala pong babayaran ang pasyente basta po covered po ng PhilHealth Yakap ang gagawin pong diagnostic examination po sa pasyente. Bukod sa PhilHealth Yakap, nasa hospital na rin ang PhilHealth Gamot na kung saan nabibigyan ang mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na halaga ng gamot para sa kanilang karamdaman. Sakop dito mga maintenance medicines, antimicrobial, antihistamine at iba pa. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. O ngayon mga DDS, alam niyo na yung mga bagong proyekto, mga bagong programa under Marcos administration. Tingnan nyo yung yakap mga kababayan, di ba malaking tulong talaga? Narinig nating lahat yung pahayag ng isang teacher na sabi niya, yung una daw, sila yung gagasto. So ngayon, dahil sa Marcos administration, libre na ang kanilang check-up. Di ba? DDS, baka DDS pa nga yung laging una dyan sa programa na yan. Hey, iyakan ang mga DDS. So hindi nyo ngayon masasabi na walang ginawa ang presidente. Kasi nga diba lang sinasabi ng mga DDS na wala daw achievement si President BBM? Nakakahiya naman. Diba? So ngayon mga kababayan ko, before tayo mag-jump sa ating next topic, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga early birds, yung una nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sila si Training Lozano, Edison Sotelo from La Union, kasama din natin si RVL Luna Channel. Hi to Emmy Mapalad, Leonardo Manansala, nandyan din si Jimbo Simbrano, Emilda Galoy, Danilo Carbonella, kasama din natin si Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Bella Bautista, Rales Carlinga, Joseph Bitog, Leyva Barcelona. Hi to Benji Andali Sumailo from Molino 4, Bacoor City, Cavite. And kasama din natin, nandyan si Abing Sulet, Bibian De Vera, Elizabeth Bacolcol, Lisa Dihilo Baloyot, nandyan din si Rolly Soriano, and hi to Tess Gatmarin Mix TV. Okay. So mga kababayan ko, dahil umpisahan na natin yung palasyo, ipapakita ko sa inyo itong banat Yuse Claire tungkol dito sa paninira ng 18 Marites. For more details, let's watch this. May hamon na Malacanang sa ex-Marines na dati umanong tauhan ni dating Congressman Saldico. Tinawag rin silang obstructionist dahil hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Pakita muna nila ebidensya. Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng pugante at dating Congressman Zaldico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang. Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo. Etong 11 nagme-meeting to with Malacanang. Buwelta ng palasyo,
dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. Aminado ang Malacanang, posibleng maapektuhan ang mga isinusulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang putukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan. Maaari maapektuhan pero ang Pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suliranin nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority umaksyon sa Senado. Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council. Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakakaapekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media. Okay, so itong hindi maganda na epekto na nangyari dito sa ating bansa, lalo na sa ating ekonomiya at saka doon sa balita na kung saan yung bansa Pilipinas ay hindi nakakuha ng pwesto sa UN Council dahil yan kay Cayetano. 'Di ba? Walang iba diyan ang dapat sisihin, itong si Boytin Quezon Peter Cayetano. So dapat lang talaga napalitan na itong si Cayetano. Well, actually, wala hong Senate President, mga kababayan. Kasi di ba hanggang ngayon, yan pa rin ho ang pinagdidebatihan ng mga DDS. So, ang claim ni Cayetano doon sa kanyang live ceiling, siya pa rin daw ang Senate President. Di ba hanggang ngayon, kagabi, meron siyang live ceiling, siya pa rin daw yung Senate President. So, ang totoo mga kababayan, meron bang Senate President? Dito yan i-explain ni Senator Panfilo Lacson. For more details, let's watch this. Sino po ba ang Senate President ngayon? Wala. Vacated. Kasi wala kaming 13. 12 lang kami. Enough to declare all positions vacant, including that of the Senate President. Meron kami acting Senate President by virtue of his being Senate President pro tempore. Si Senator Sherwin Gatchalian. Di ba? Pahiya itong si Cayetano. So kung hanggang ngayon itong si Cayetano ay sasabihin niya na siya ay Senate President, well, piki siya na Senate President. Siya ay bugos na Senate President. Di ba? Sapitikin talaga eh. So anyways, kasama din natin si Maria Marilyn Embido Bautista, Bayani Culyado, nandyan din si Javela Marie Usta, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama din natin si Shirley Risman from Ohio, USA. Shoutout natin si Phil Macabato, Apolonio Nocido, Ashin from Athens, Greece. Hi to Tony De Los Reyes, Estelita Mendoza, Jenny Howard from Texas, USA. Kasama din natin si Noel Bobotiyok, Evelyn Garcia, Monez Borromeo, Renato Balyener. Hi to Lancy, Dal, Joey Montero, and hi to Michael Binas. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Iba pala yung GGS. Yung mga DDS po kasi, kung murahin nila tayo, okay lang. Pati yung mga followers na pumapalakpak pag nagmumura. So pag nagmumura rin tayo, naiintindihan tayo nila. Kasi ganun sila pinalaki ng tatay nila. Yung pagmumura. Diba? Speaking of pagmumura, kasi nga sabi ko nga, huwag kayong magagalit, huwag kayong mapipikon kung kami nagmumura. Minumura namin kayo. Dapat okay lang sa inyo. Dapat nga maging masaya kayo eh. Bakit? Dahil yun yung gawin ng mga idol nyo, di ba? So ibig nyo ba sabihin kapag ka ang Duterte nagmura, ibig sabihin nun, hallelujah? Oh. Kapag ka kami na ibig sabihin masama na? Oh, mali yun. So dapat,
maging ano kayo, maging Patas. patas sa pagtingin o kung sino-sino. Ang dating parang sila lang yung anak ng Diyos, ano? Parang ganun. Sila lang yung pwedeng tumira, sila lang pwedeng magmura, utang ina nyo. Kung murahin nga nila si Presidente Bongbong Marcos, grabe, wagas. Oo. 'Di ba? Pero nung nakatikim ng mura sa Bengador, itong tatay nila at mga susunod nilang gustong maging pangulo, nasaktan sila. Nag-iiyak sila diyan. At saka galit na gusto nang magpumatay ng tao. 'Di ba? Pero tanong lang, Boss Mike, paano ka nga pala dinikitan nung na yun? Wasak daw kotse mo. Kasi Ikwento. maraming bago mo ikwento, marami talaga nag-aalala. marami nag-PM sa akin all over the world. Nangyari sa Pero alam mo, sinalba kita ron eh. Sinalba Sa kita. bagay, ano? Kung isipin mo maigi. Oo nga Actually, pala. gusto niya nang kunin yung sasakyan na ginamit ko. Di sana siya yung na-target. Kung sana yung Baka patay. hindi mo naisip yung mga dapat na naisip ko. Nasirang ano ka na. Direct Freddy. Direct Freddy. Ganito nangyari doon. Habang nagdadrive ako, kinatok yung pinto. Syempre tinted. Tapos medyo maulan pa, maambon-ambon. Madilim na ang palig. Pero syempre, nakatingin tayo sa galaw nila. Nung nakita ko yung nasa likuran, parang may huhugutin sa kanyang tiyan, banda. Parang may humuhugot. Dudukutin. Kinaripas ko na. Kaya yung sasakyan, kahit na may mga barrier dyan, kahit may mga bakod-bakod na bakal dyan, okay lang. Sasakyan lang naman yan eh. Sinagasa mo na talaga. Sinagasa ko na. Nakita mo naman litrato. Grabe yung sasakyan. Grabe yung sasakyan. Pinakita ko nga. Hanga ako sa'yo, boss. May kasi yung mentalidad mo that time, yun agad yung naging action mo. Kasi kung tatanga-tanga ka, di ba? Yung iba dyan. Ibababa mo pa yung pinto. Mamalimos ka ba? Diba? Minamamalimos bang malaki katawan? Kaya ako mag-iingat na ako ngayon. Yung motor ko na Mio, papabully troop ko na. Para safe. Para safe talaga ako eh. Kasi nagkakabarila na po dito, nakakatakot na po. Siyempre po, 5 pamilya ko, 5 asawa ko, paano na yan? Paano ko masusuplayan niya kung wala na ako? Kaya lumaban po kayo ng patas. Di ba? Kami po dito, nagbibigay lang po kami ng mga kuro-kuro palapalagay at mga guni-gunita para sa mga nangyayaring politikal ng bansa. Pero kayo, gusto nyo kaming mawala. What the F? Pero alam mo, nagtataka ko. Kasi, kung mayroon mang dapat na number 1 na banatan sila, dapat kayong tatlo eh. Bakit ganun? Nagulat ako, bakit ako? Bakit naman ganun? Ba't kami? Number one ka doon. Kaya nga eh. Ikaw yung hukagi Number dito 1 ka, number 2, number 3, number 4. Kaya nga. Wala pala ako sa listahan. Ikaw ang hukagi. Ba't kami? Di ba? Kayo yung mga malulupit na bumanat. Anak ng... Pero bakit ako? Ikaw daw yung pogi. Ikaw ang ano eh. Ikaw ang ano eh. Heto na nga. Ano ba ang kaganapan na dapat nating pag-usapan at banatan? Puntan na natin tong putang inang si Cayetano. Yan. Isama na natin itong ate na nagdadadrama na naman hayop na to. May paano ka pang hayop ka? May paalalay ka pa? Baka naman chinachansingan mo sila. Tama. Teka lang, para napansin ko kayo na mild eh. Mild yung bitaw eh. Biglang pagdating kay Cayetano, putang ina mo. Gigil na talaga ako. Umaga pa lang. Bakit direct? Puta ka na pa baby kasi, halatang bading. Yung hindi naman, ako maaura pa kay John Vic, yung mga ganun yung hawak. Isip ko, kinakapa yung muscles niya. Diba? May abs. Si John Vic naman. Diba? Para pagkakasabi ni Secretary John Vic. Una nakatayo eh. Oo. Biglang gumano. Alam mo, napaisip ako, Secretary John Vic mawalang galang ang dami-daming pulis sa labas at pinahilera mo sa loob. Pero malala yung kanina yung nakita yung sa video yung si Robin tsaka si John Vic, nagbabalyahan. Nagyayakapan. Oo, iisip ko ano kayang ending nito sa huli. Pakakala ni Robin si Sharon. Kaya na naman kayo, binabanatan nyo naman ang kaibigan natin John Vic eh. Si Secretary John Vic, sabi nyo, John Wick. Kita nyo, binabalya-balya. Diba? Yan si John Vic.
O parang ayaw nyo sa mga ayaw na. Binabalya lang ni Robin Padilla. Ay, parang ayaw nyo sa mga ayaw. pero mapag-usapan natin yung nangyayaring Senado. hearing sa Senado ngayon. Yung Blue Ribbon. Ito bang hearing sa Senado ay legal o illegal? Yan ang gusto ko pong malaman kasi gusto ko mapag-usapan natin dito ng apat. Kasi ako po kasi sabi nila, ito daw pong si Alan Peter Cayetano ay sinipa na sa pagka-Senate President. At Senate for tempore, etong si Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang tanong dito, mga kapatid, sino ang susundin ng taong bayan? Yung pinatalsik ba? O yung talagang legitimate na nakaupo ngayon na Blue Ribbon? Mauna na ako. Huli na to, pagod eh. Tamo. Tulala eh. Hindi, pinagbibigyan ko lang kayo para naman sumikat kayo. Ay, oo nga pala. Para lagi na lang kasi ako eh. Para kami rin may riding in sa susunod, kayo naman nakikitahin sa TV5. Oo nga pala. Para kayo na yung number 1 na target. Okay, mauna na ako. Sige, tira. Ito po mga kababayan, bilang bukas na issue ngayon, ang legit po talaga dyan ay si Sherwin yata yan. Sherwin yata yan. Sherwin Diba? Gatchalian. Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Kasi po, ganito, dalos tatatlong araw kayong hindi papasok. Tapos, nung nagkaroon ng quorum, nagulat kayo sa nangyari. Pia, Alan, Loren, Amy, Baba, Robin, Marcoleta, Aso, tumigil kayo sa kaibangan nyo. Si Sherwin na po ang kinikilalang Senate President sapagkat 12 po iyon. Malinaw na malinaw, saan man tayong anggulong pumunta, may mga Supreme Court decision na rin po na nagpapatunay na legal ang nangyaring quorum nung nakaraan. So sa mga tuwid, yung nangyayaring hearing ngayon ng 18 Marites. Bulaan! It's a dog show. Dog show! Kumbaga, show up. Yes, Show up ng mga Cayetano ngayon yung kanilang mga pitbull. Hindi dog show. Ewan ko kung naalala nyo yung turuhan sa Avenida noon. Ay! Parang ganon ha. Bata pa ako niya, mga phenomenal days. Hindi, 60 na ako. Siyempre, alala ko yan. Panahon ko yan eh. Turuhan sa Avenida, alam nyo yan. Kasi pinag-uusapan nila ngayon. Ngayon, ang dami ng mga issues na pumapalo. Dinawit na nila si Senator Ping Lacson with Senator Soto, kasama yung staff nila. Sumakay daw doon. Alam mo, itong mga binabanggit nila nakakatawa eh. Totoo lang. Kung titignan natin, papakita ko sa inyo. Ito, napakadalihong gumawa ng isang kwento na masasabi nyo na, oy, ito, sumakay dito si ganito. Sumakay dito. Ito alam mo, dinodog show nila mga Pilipino eh. Tinotoro eh. Tapos ang halatang halata po. Kung mapapansin nyo, ganun din kung paano yung format ng We're Under Attack ni Cayetano, pusang ina mo. Ganun din, live nila ngayon. Sila pa rin yung nag-live. Ang kapal na mukha nyo, fake news, pinapakalat nyo. Pinipilit nilang tinatayo yung dignity na tama ang 18 Marines. For example, bibigyan ko kayo ng kung paano gumawa ng fake news itong mga to. Imagine ninyo, mga kababayan ko, ilalapit ko po ito. Pwede po bang ma-zoom in to para makita po ninyo? Pwede po bang ma-zoom in tong... hindi, ilapit mo na doon. Pa-zoom in po ako. Para makita ho ng mga kababayan natin. Kita nyo ho, mga kapatid, papakita ko sa inyo itong hawak na nilabas ng 18 Marites na picture ni Senator Ping Lacson at ni Senator Tito Soto, mga kababayan, ay sinasabi ho nila, ito daw ho ay sasakyan ni Saldico na helicopter at sumakay daw ho itong dalawa ng senador natin sa helicopter ni Saldico. Samantalang wala ho silang ipinapakita na matibay na ebidensya o kahit na plaka o number ng helicopter. Patunay. O kahit yung piloto, di ba? Kahit yung piloto na yung helicopter sinakyan nila ay pag-aari talaga ni Saldico. Putang ina mo, Saldico. Madaling
maglabas ng isang issue at nasa taong bayan na lang po kung pakikinggan nyo po ito o paniniwalaan nyo ang mga kasinungalingan na sinasabi nitong 18 Marites. Tama. Alam nyo Diba? kasi, ganito kasi ang format lang kaya nila ginawa yan. Kung tutuusin talaga, fake news lahat naman ang sinasabi nila. Pinanood ko yan mula umpisa hanggang matapos. Wala silang pinakitang solid na ebidensya kung hindi picture, kwento, yun lang. Affidavit, nagdadagdag pa. Ang pinaka main purpose nila dyan, linlangin lang yung utak ng mga kababayan natin. Parang si Gutesa, lumabas, nagpasabog, walang ebidensya, nawala. Kaya nila gustong-gustong lumabas sila 18 Marites para magdadaldal ng kung ano-anong fake news at bigla na lang mawawala. So tatanim sa utak ng mga kababayan natin na yun ay magmumukhang totoo na wala naman ipinakitang ebidensya. May kulang pa yan, may kulang Ano pa. pa kulang? Ang gagawin ng mga 18 Marites, magpapalaganap ng fake news. Gagawin naman ng mga vlogger nila katulad ni Banat Bay, sasalsalin hanggang labasan yung mga utak ng mga bobo. Oo. Kita mo, pag nilabasan na, ano nangyayari? Yung mga bunganga ng mga bobong mga tagasunod nila, nando doon sa social media, nagko-comment. Ano source nyo? Sabi ni ganito, Banat Bay, ganyan. O diba? So, umikot lang yung tinanim nila na intriga, sinakyan ng mga vlogger ng mga bobo at tanga, kinain ng mga uto-uto mangmang na taga-suporta. Yun na nga yung nagiging tirada nila. Kaya ako nakakalungkot man po mga kababayan ko, pinaniniwalaan ho yung mga ganitong issue, ganitong mga kwento, ganitong mga eksena nila. Mas paniniwalaan nyo ho ba yung wala hong nailalabas na ebidensya? Maniniwala pa ako if there is a video na magsasabi na, sinabi ni maraming salamat nga pala kay Saldi ko, ganyan, may helicopter pinahiram sa amin. Diba? Si Jingo Estrada nga, diba? Nung panahon ng kampanya, diba? Kay Saldi ko rin ang ginamit mo na helicopter papuntang Masbate. Nako. Ito hindi na tayo. Kayo na tama, kami mali. Bakit kung si Senator Jinggoy ginamit din yun? Ako hindi ako magkakamali. Bakit? Paano ko nalaman kay Congressman Saldi ko yun? Kausap ko yung piloto eh. Tinanong ko pa yung piloto eh. Kay Kong Saldi ho ito. Matindi. Diba? Galing kami na Masbate, may kampanya na may campaign. Di ibig sabihin nun, involved din ba si Jinggoy doon? Hindi porke na ganon. Itong 18 Marites, matindi. Naglabas ng picture, kung ano-ano nilabas sa eksena, kung ano-ano pinakita sa tao, may pinakita na nakasakay sa helicopter si Senator Soto at si Senator Ping Lacson, sangkot na sa flood control, sangkot na kay Saldi ko. Diba? Eto na pare. Eto na. Hinahamon ko kayo, Blue Ribbon Committee. Boss Mike, makinig ka dito. Uy, hindi Blue Ribbon Committee inaano nila. Hausyaw yun. Blue Ribbon Committee. Hinahamon ko kayo. Ilabas nyo si Gutesa. Si Gutesa mismo, kasuhan niya si Romualdez para matapos to. Boy, Tito Martin. Si Uncle Martin, kasuhan ni Gutesa. Tangina, hindi nyo nga malabas si Gutesa eh. Bakit hindi nyo malabas si Gutesa para magtuloy na tong kaso kay Uncle Martin? Uncle, di ba? Kasi nga, hindi nyo magawa kasi nabuko ang page 20. Kung ano sinabi ni Marcoleta, yun lang ang babasahin sa page 20. Uncle Martin. Parang matagal pa naman ang kinsenas, ano? Ano ba yung boss mo? Ano na naman yan? Joke lang yun. Kami na nagpipigil sa akin. Joke lang yun. Ako naman po, sasagutin ko lang sinabi ni Yolo. Joke lang. Tama naman ho yung sinabi ni paring Yolo. Kung talagang si Gutesa legit, lumabas ka. Labas mo, tapang mo. Diba? Itayo mo ang dignidad ng mga Marines. Kung talagang Marines ka. Diba? Kung talaman, naglabas ka ng issue, huwag ka magtago sa laylayan ng kung kani-kanino. Ang patunayan mo, sampahan mo ng kaso si Martin Romualdez. Parang ilang linggo yan inintay sa DOJ, hindi lumabas. Hindi nga talaga lalabas yun, nasa piluka. Di ba? Nakakumot ka pa sa piluka ni Marcoleta. How could you? Di ba? Yun lang naman ang hamon namin. Kung para kayo sa katotohanan, pag kay Gutesa exempted, gusto nyo si Martin Romualdez, ayun ang topic nyo kanina, nakakarindi na, tumutulo na yung tutuli ko eh. Labas nyo si Gutesa. Siya nakakita, siya ang may first hand sa mga maleta. Kasuhan nyo na si Martin Romualdez para matahimik tayo. Alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Bakit?
dinadamay nyo si Ninong Martin. Alam nyo, kahit galit ako dyan, ay kahit na ayaw ko dyan, hindi naman ako galit dyan. Sa totoo lang. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi iniiwas nila yung impeachment trial ni Sara. Tama. Kasi yun naman dapat ang unahin nila. Oo. Di ba dapat forthwith? Immediately. Ano nangyari? Bakit napupunta tayo sa Blue Ribbon na hawak ni Pia? Tama. Na ngayon ay meron pang padrama. Yes. Putang ina, Pia. Best actress ka na. Ang kapal Kaya mo nga pa. ba ayokong magsalita eh. Kasi kapag ka ako nagsalita, baka mabalik ako sa una. Ako unang target nila. So sa mga Ayaw mo yan, number one. Kayo na. Basagin na natin. Sa katotohanan at pinakamatuwid na nakapangyarihan ng lahat na ginagawa nila, tanging pagpapakita lamang sa taong bayan na itong ginagawa nilang Blue Ribbon Committee kuno, na ipinilit ni Cayetano at ni Pia, at sinamahan ng drama ni Robin, pagtatakip pala ito para mapagtakpan yung impeachment ni Inday. Yun na nga. Hindi ba dapat nag-uumpisa na? Hindi ba dapat nagsuot na sila ng kulay maroon na kapa? O di ba? Bakit ngayon lumabas biglang may motion si Sara. Senate, pwede pakibasura na yung aking impeachment case. Bakit? Ano sa tingin mo? So ngayon, Siyempre, Diyos ko naman, nagtatanong pa ba yan? Guilty ang putang inang yan. Diyos ko naman. Hindi ganito kasi mangyayari dyan. Nagmosyon. Killing ng mga grupo ni Alan Peter Cayetano ay sila pa rin. Marami. Ngayon, pag nagmosyon, bagbutuhan na lang tayo kung ibabasura na lang natin to. Yan ang plano. Ito pinakamatindi. Balita ko na ba? May naunang tumalon. Si Escudero. O bibigyan ko na kayo ng balita, may dalawa pa pong tatalon. Sino ba yan? Itong isa, hinihilot pa. Hinihilot Kasi pa. nagbitaw ng salita Na? Ang sabi niya, Blind item. May kaso, wala. walang kaso. Walang kaso. Walang kaso. Pero pero yung isang nagsasabi ng Your Honor! Ay, kilala ko na yun. ang konstitusyon! Kilala ko na. Tatalon! Tatalon yan? Kasi kasama ni Keso. Ganon. ito pa, Bata ni Keso. Oh, tatalon? Teka muna. Ito pa, boss. Dadagdag natin. May dadagdag pa ako. Nahihirapan tumalon tong isa. Sino? Kasi nagbitaw ng salita Ang sino man tatalikod sa amin ay mas masahol pa sa demonyo. Ay, Babae, lalaki? putik, babae! Babae! Kung umiyak, prime water, putang ina! Nakakadiri ka! Ang luha. Ang luha, prime water! Paano mo nagagawa na nagkakaproduce ka ng tubig? Kami walang tubig! Ayop ka! Kung ako naman tatanungin nyo, I will take advantage. Kukunin ko to. Because kailangan ko makabuo ng 16. Kung mabuo ko yung 16, mariligtas natin ang Pilipinas. Ay, yan ang nangyayari. Kasi yung insider ko, dati senador Gigil-gigil ako kanina talaga sa putang ina si Cayetano Tang ina mo. Ang sabi niya kanina baka 13 lang kayo, bababa ako. Yabang, no? Akala mo kung sino. Kung ako yung senador, pupunta na kagad ako dun No? Iaano ko na kagad yan Talagang yung yabang niya, may kasama pang banggit na naman ng Diyos. Meron na ng mga pa Holy Spirit ng King inang yan. Kung senador lang si Attorney Claire, di pumunta na doon, ano? Yung sabi pa mag-special session daw para magbotohan. Mag-13, bababa na daw siya. May pa ganun pa. Pero hindi daw siya bababa. So may ganun dahil mandato niya daw sa taong bayan. Pero wala na siyang mandato. Pero alam nyo ba, tama ka, walang mandato. Tama si Goy, walang mandato. Sabi ng isang DDS lawyer, tanging ang magagawa na lang ni Alan Petra Cayetano ang dumulog sa Korte Suprema. Wala na siyang magagawa dyan, wala nang power yung mga pinaggagawa niya. Hindi ba mag-Bible Not verse? counted na yan. Hindi ba mag-Bible study sa alam nyo, baka i-appoint ni Kibuloy na kapalit niya. Pwede. Appointed Senator of God. Diba? Hindi mga... Utang ina, kaysa load ka ng load
Alam mo, tama si Boss Mike. Alam niyo po ganito mga kababayan. Ilan ba natitira sa kanila? Ilan na lang sila? 11? Oh. 11. Yes. 12 sa kabila. Basic po, huwag kayong malito. Dumaan tayo. Sakyan natin yung sinasabi niya palagi, divide the house. Divide the house. Pag nagbotohan, 12 kila Soto, 11 lang sila, ubos sila. Liliwanagin ko. Diba? Liliwanagin ko. 24 ang senador. Oo. Yung dalawa nawala. Nawala. So 12 kay Laping Lacson Oo. at saka Sherwin. 10 na lang kanila. 10 na lang sila. Ngayon, pag dinivide po na house, gaya pong ibig kasabihan natin, ang plenary po ay demokrasya. Nagkakaroon po ng botohan dyan sa bawat issue. Nagkakaroon ng botohan sa bawat batas. Nagkakaroon ng botohan sa bawat komite. Ngayon, pag sinabi, i-appoint natin, halimbawa si Koy, sa committee ng Blue Ribbon, may mag-o-object, magbobotohan. 12 kila Soto, 10 lang sila. Kaya linda ka na, isa kang Senate President na tatanga-tanga. Nakaganong ka lang, ang gagawin mo, wala kang gagawin, kundi ipukpok mo. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, Cayetano, putang ina mo uli. Ulitin ko yung sinabi ni Dick Gordon. Ano sabi? Hoy, idol ko yun, si Dick. Tinitigasan niya talaga yung Anong matigas? yung paninindigan. Dick! Yung Dick ba? Yung Dick? Dick! Matigas yan, Boss Mike, kasi sa Parmalee, tinigasan niya talaga yung paninindigan na Duterte ang may kasalanan. Ipasok si Dick! Pasok si Dick! Ito yung sabing kataga. Si Cayetano, parang hari na walang kaharian. Even, totoo yan. Sinabi rin yan. Hindi lang si former Senator Dick Gordon na nagsabi niyan. Even former Senate President Franklin Drilon. Sinabi niya yan si Cayetano na si Cayetano ang hari na walang kaharian. Tama. Pero ganito kasi yan. Kaya sinasabi, kaya malakas ang loob ni Cayetano magsalita patungkol dyan. O sige, maka-13 lang kayo na pababa ako. Yung kasi ang kailangan para maging makapagboto ng isang Senate President. Kasi si Sherwin SP Gatchalian, Senate Court of Acting pro tempore. Kumbaga Vice President kung tawagin. Siya yung nakaupo ngayon. Pero ang malinaw is sa konstitusyon, wala nang bisa ang kapangyarihan ng pagiging Senate President ni Alan Peter Cayetano. Tama! Dahil vacant. Tsaka, kung pagbabasihan po, susundan ko lang yung sabi ni Koy, ni Direk Freddy at ni Boss Mike. Nung pagbabasihan po, noong 2015, na nagkaroon po ng quorum na 12 lang ang umattend. Anong sinasabi mong 13 ka ng 13? 12 pwedeng ituloy dahil mismo si Pia Cayetano ay nandun. Dahil mismo si Loren Legarda ay nandun. Nung mga nakaraang may quorum na 12 lang. Huwag nyo linlangin yung tao. Ang history ay hindi po kailangan mabago. Nandiyan po ang history, nakatatak yan. Alam namin yan, hindi nyo kami malilinlang. At dagdagan ko lang yung sinabi ni Boss Mike, para kang hari na walang kaharian. Para kang ethics na walang sperm cells. Gago talaga si Yulo. Number 1 ka na. Doon na ako sa dulo ngayon. Kaya pala tahimik. Doon na ako sa dulo ngayon. Hindi, susundan ko yung sinabi ni Yulo. Tinatanong mo kasi sila, 13 sila ng 13. Bakit, kamo? Bakit? Kasi favorite ng mga Judas yun. 13. 13 Judas, di ba? Tsaka nakakatawa sa kanila ngayon. Kumbaga, pilit pa rin ni Cayetano na pinipisa sa sarili niya na illegal yung talaga kay Sherwin Gatchalian. Although meron naman tayong basihan na magpapatunay. Sundin dapat ni Cayetano ang konstitusyon. There is a lawyer na nagsabi na yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano ay labag sa batas. Kung ikaw ay abogado at ikaw ay senador, dapat ka madisbar sa ginagawa mo. Dahil hindi mo sinusunod ang constitution, even yung ating saligang batas. Sasagutin ko yan. Uulitin ko, Boss Mike, nobody's above the law. Sasagutin ko na para kay Baklang Cayetano. Kasi magpapalit na siya ng career. Magbablog na siya. Kaya nga ho kami galit sa kanya kasi may kompetensya pa tayo. Wala tayong views
Wala tayong... Isa ka makita, ito labag pa sa batas. Ito, sa totoo lang. Labag na labag sa batas ang ginawa nitong mga 13, itong mga senador na to. Yung mga kumakalaban sa 11 senators. Labag na labag sa batas ang ginawa nila, yung inabandon nila yung session. Number one na nung inabandon nila yung session, alam mo ba, boss, na pwede tayong magkaroon ng economic sabotage. Kumbaga, pwede magkaroon ng kaparalisahan sa ating ekonomiya dahil sa ginawa nila. Ganun po kadali, mga kababayan. Nakakatakot yung kanilang ginawang pag-abandon. Dahil marami pong mga batas na dapat i-amyenda, napakarami pong mga batas na dapat ipasa, lalong-lalo na ho ngayon sa taas ng presyo o biglang pagsipa ng presyo ng gasolina. Mga kababayan, sa makatuwid, ginawa nila ito upang magalit na naman ng taong bayan at isabay ngayon, mga kapatid, sa kanilang ginagawang hearing. Yun na nga. Aba, speaking of hearing, mga putang inan to, bibigyan ko kayo ng sample, Tama si Koy, ha? Sundan ko lang yung sinabi ni Koy, ha? Sundan ko lang yung sinabi Koy. Pero mo, 10,000 isang araw kayo, sumusweldo kayo. Tapos ganyan ipapakita mo, we are spending 25 million a day for a session in the Senate. Then, how could you abandon the 25 million a day we spent in the Senate? Di ba, Boss Mike? Eto yun. Papaliwanag natin, Kung hindi ba naman lintikan ng mga bobot mga tanga, napakahaba ng listahan ni Saldico na pinagsasabi nila na nakatanggap daw ng pera. Tignan nyo tong ginawa nila kay Tito Soto. Sabi nila noong 2024, nakatanggap daw ng maleta. Baka nakalimutan nyo, 2025 lang uli tumakbo bilang senador si Tito Soto. How come na makakatanggap ng maleta noong 2024 kung 2025 pa lang siya naging senador? Mali yung Isa script. pa, bakit nasama? Kaya ayoko maniwala sa mga putang inan to, sinama pati si Atty. Claire Castro. Akalain mo Alam yun, nyo ba, kilala natin yung tao na yan, na ayaw sa pera niyan. Tama! At kailan pa naging tagapagsalita si Yusek Claire Castro? Halos wala na si Saldico. Tama. Nung pumasok siya. Bakit dinadamay nyo siya? Takot kayong maging senador, Hindi, kasi alam mo kung tatakbo itong si Atty. Claire Castro, panalong-panalo to sa masang Pilipino. Number 1, dadalhin ng mga content creator yan. Number 2, pasok sa panglasa ng taong bayan. Number 3, yung ginagawa niyang pagmamalasakit, di na trabaho Pagmamalasakit na to Prinsipyo, malasakit, pagmamahal sa bayan. Yun ang quality ng mga senador na kailangan natin. Kung ito makakapasok, ito ang totoong Miriam Defensor. Tama! Hindi. Ito gusto ko lang i-open up ulit sa inyo. Kasi nakatutok talaga ako nung umaga pa lang sa Senado. Gusto kong maintindihan ng mga kababayan natin kasi marami nagko-comment yung way ng batuhan ng tanong ni Marcoleta, ni Cayetano, at ni sino pa tong isa? Baba. Yan. At meron pang isa. Sino? Yung palamuti. Robin Padilla. Hindi, umakin na mo, panalamuti ka lang dyan, hayop ka. Hindi ka na lang lumiban, di ba? Tawa ka, number 1. Tuloy mo, direct. Hindi kasi kung mapapansin nyo at kapansin-pansin talaga, yung mga tanong ni Marcoleta, sagot niya rin. Tapos, yung mga sinasabi ng mga 18 marites, halatang-halata mo, bukod sa nauutal na, talagang hindi nila masabi ng galing sa puso. Parang robot. Alam mo yun? Direct, tanawin kita. May nakita ka ba kanina na katulad ng ibang Blue Ribbon Committee na nagpapakita sila ng ebidensya? Wala. Wala nga. Puro Hershey. Laway. Laway ang punan. Kaya nga wala dun yung yung Senate Secretary, di ba? Wala yung logo, wala yung seal kasi nga hindi otorisado at illegal
yung ginawa nilang Blue Ribbon kineme-eme. Putang ina nyo. Kaya nga, sabi ko nga, kaya nagpipilit ako sa taong bayan. Kitang-kita nyo ho, mga kababayan ko, yung nangyari hong katarantaduhan nila sa Senado. Ni audience, ni tao, wala. Tama. Kumbaga sila lang ang naglolokohan doon. Tama. Sila lang ang naglolokohan doon upang mapaniwala nila yung mabubudol nila. Tama. Alam mo kung nagkataon, hindi na ako magtataka, mamaya-maya lang, may magrarally na naman sa Senado. Oo. Magpupuntahan na naman yung mga Sigurado DDS at yung mga GGS. Oo. Ano nga ibig sabihin ng GGS? Kanya pa narinig sa akin, no? Ano? Ano ba yan? JJ mo ba yan? Mga Gcash vlogger. Oh! Gcash vlogger. Gcash vlogger, ha? Gagatas na naman sa mga viewer. Oo. Sandali lang. May dadagdag pa ako. Hindi pa tayo tapos. Balikan mo! Alam nyo, ay kay Marcoleta pala to. Alam mo Marcoleta, isa ka patang inumin mong gago ka. Hindi mo naisip, sinabi niya mga kapatid na may mga bayarang media. Tapos kamukat-mukat, itong si putang ina si Cayetano, Mr. Chair, excuse lang, susunduin ko lang yung mga media kasi kailangan na hindi sila pinapapasok. Akala ko babayaran. Tang ina mo, susunduin mo pa. Bayaran pala baka binayaran nga nila. Kaya nasabing bayaran. Ganon. Eto, babasahin ko, Boss Mike, from Tita Ruico Aiko from USA. Wala talagang kwenta yung ginagawa ni Alan Peter Cayetano. Hindi niya deserve maging Senate President. Correct. Bumaba na lang siya sa pwesto. Sabi nito ni Tough Gun, hindi halatadong scripted yung mga ginagawa nila sa Blue Ribbon Committee kuno. Itigil nyo na yan, wala kayong karapatan dyan at hindi na kayo dapat magsagawa ng pagdinig dyan sa Senado sa Blue Ribbon. Boses ng bayan! Dahil Yan. si Erwin Tulfo na ang bagong Blue Ribbon chairman. Tama. Sabi pa dito ni Cherry Gaza, si Attorney Claire dapat ang ilagay natin sa Blue Ribbon Committee kapag naging senador. Tiyak sigurado walang takas ang mga tarantado. Di ba? Boses ng bayan! Alam mo, itong 10,000 kasinungalingan ni Cayetano, itong 10,000 kabauan mo Cayetano, at 10,000 kaululan nito ni Pia Cayetano, tumigil na kayo. Pinakita nyo sa taong bayan noong nakaraan na kaya nyong tablahin ang sesyon ng taong bayan para sa sarili nyong kapritsyo, kaululan. Sabi nga ni Alan, This is the Senate of the Philippines. Yes! We are the first defense. Ganito, emirate na ganyan. Putang ina ka. Tignan mo, sabi mo Senate, kayo ay nasa Senado, senador kayo, binoto kayo ng taong bayan. Putres, pipigilin mo yung sesyon. Hindi kayo gagawa ng batas, hindi kayo mag-aamyenda. Ano mangyayari sa Pilipinas? Sabi, bigyan na ng galing. We are the first line of defense. Sinabi niya na. Tama. Pero anong gagawin niya? Tingnan mo. Kung nagkataon nagtuloy-tuloy ito at hindi nanindigan yung 11 senators, magkakaroon tayo ng economic problem. At yung economic problem na yan at dadanasin natin. Even President Bongbong Marcos said, go back to work. Yes. Go back. Di ba pinababalik sila kasi maraming maaapektuhan. Kung mahal talaga ni Alan at yung mga putang inang senador na yan na kasama niya, yung Pilipinas, uunahin nila ang kapakanan ng Pilipino, hindi yung kapakanan ng bulsa at ng kapritsyoan at ng katangahan nila. Wait lang, singit ko lang. Alam nyo, sa totoo lang, dahil sa mga nangyayaring ganito, si Panelo mukhang tatawid na. Aba, bakit? Paano mo nasabi? Sabi ni Panelo kayo, sabi niya, kayong mga nandyan sa majority nung panahon ni Cayetano. Kasi hindi na sila majority. Minority na sila ngayon. Pinipilit lang nilang maging majority. Sabing ganun Hindi ako naniniwala na yan pamumuliti ka lang ng administrasyon na dahil kayo ay may mga kaso at dahil kinakasuhan lang kayo. Hindi! Matagal nyo ng kaso yan, ni Panelo. Oo naman Sabi ni Panelo, kaya nga si Panelo, natutuwa ako Dahil kahit papano na iisip niya na alam mo na, di ba? Na hindi siya pumapanig pag alam niyang mali. Kaya Panelo, alam mo, napapabilib mo ako sa ganyang ugali mo. Ngayon, ano sabi niya? Harapin nyo yung inyong mga kaso. Huwag nyong tatakasan, huwag nyong gagamitin na pangsandata na kayo ay pinipersonal. Na dahil dyan, dahil kayo ay nasa majority ni Cayetano, kaya kayo ay kinakasuhan. Mga tanga, matagal nyo ng kaso yan. Minority pa lang kayo. Noon, kaso nyo na yan.
Napoprotektahan kasi sila kaya hindi pumuputok eh. Diba? Sabi ko nga sa vlog ko, kung sa United Kingdom, yung Prime Minister nila, nasangkot lang sa skandalo tungkol sa babae, pananakit sa babae, natanggal sa pwesto. Sa Pilipinas, hindi. Kapag ikaw ay meron kang skandalong kinahaharap, inaalagaan ka pa ng Senado. Kapag ikaw isangkot sa issue ng pagpatay sa karapatang pantao, ikaw itatago pa ng Senado at palalabasin ka pa. At kapag ikaw ay sangkot sa pandarambong, sasamahan ka pa hanggang kulungan ng Senate President. Ganun kagaling ang Senado natin dito. Alam mo, kailangan baguhin ni Senator Sherwin Gatchalian yung imahe ng Senado natin ngayon. Kasi masyadong binaboy. Baboy na boy. Binaboy nung pumanik sa panahon ni Alan Peter Cayetano ang Senado. Nagkaputukan, para makatakas si Bato na nagtago sa Senado, nabahira na ng kung ano-anong issue, nawala ng tiwala ang taong bayan. Senado natin because meron pang mga eksena si John Vic na hindi hinuli. Nakakahiya na. Kumbaga, hindi niya ako. Kumilos na, tama na, bigay na natin itong pagkakataon na to sa taong bayan upang makabangon muli ang imahe ng Senado natin sa Pilipinas. Panata mo, Direk. Direk? Tutok mo. Kung tututukan kita ng baril, tapos nag-warning shot ako, is it an under attack? Sorry sorry. The Senate is under attack! Uy, mabasag! Under attack! Ang ina mo. Alam nyo, Tangina, bobo na lang maniniwala kay Cayetano eh. ayun No? lang yung puta. Tanginang yun. Akala ko naman kung ano yung sasabihin mo. Alam mo, dalawang beses na nangyayari to. Hindi nyo ba napapansin kay Alan Peter Cayetano? Noong panahon na siya ang House Speaker sa Congress, pinababa rin siya. Diba? Ni Sara. Kasi gustong iupo ni Sara si Velasco. Ngayon, ayaw bumaba ni Peter. Ganyan na nangyayari. Laging nagkakagulo. Same scenario ka mo. Same scenario. Kung ano yung nangyari sa Senado, wala nga lang putukan sa Kongreso. Kasi alam mo, si Cayetano, etong mga to, bigyan lang natin ng linaw. Tama yung sinabi nyo eh. Eto mga babayan, etong mga kaso ng mga pusang inang mga senador na to, hindi po pwedeng i-invento ito eh. Ito po ay talagang legit. May basbas ng Supreme Court ang partial report ni Lacson. May basbas ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest ni Jinggoy. Pero sino po ba ang imbento? Ang imbento, ang sabi ni Direk Freddy, we are under attack. Kitang-kita po ng CCTV camera. Isang tatanga-tangang security guard na osaan na tigabantay lang ng Senado, pinaputokan ng otoridad. Yun po ang imbento. Pero ang mga kaso ng mga senador na to, hindi po inimbento to. Korte po ng Pilipinas ang nagpapatunay na sila ay magnanakaw. Tama mali? Kaya nga dapat talagang madisbar sa pagiging abogado itong si Alan Peter Cayetano. Sapagkat sinasabi pa niya na pinalalabas pa niya na ultimo ang Sandigan Bayan ay nadidiktahan ng gobyerno. Kita mo, may maleta na rin ang Sandigan Bayan. Yan ang pinalalabas ng mga Duterte senators ngayon. Kasi pilit nilang ini-insert sa isipan ng mamamayang Pilipino na itong Sandigan Bayan ay hawak ng ating gobyerno. Ngunit, kung ikaw ay isang abogado, maniniwala ka ba sa mga sinasabi niya? Diba? Hindi. Oo. Sapagkat hindi naman kayang diktahan ng gobyerno natin ang Sandigan Bayan kung kailan niya ipakukulong si Jinggoy Estrada. Tama, mga kababayan. Diba? Isipin nyo, mga kababayan. Ha? Dumating na ang mga DDS sa pinaka nakakabahong bantot na estado. Ang ipagtanggol si Jinggoy Estrada. Mantakin nyo, 2001 sperm cells pa lang ako ng nanay ko, may kaso na yan. 2014, waiter na ako sa karinderya, may kaso uli. Tapos ngayon, pamilyado na ako, ikaw pa rin ang may kaso. Dumating na kayo sa malamang kabantutan, mga DDS. Teka, Yulo, huwag ka mag-alala. Magkakaapo ka pa, may kaso pa rin yan. May kakaapo na ako, may kaso pa rin to eh. Kaya parang ayoko na nga maniwala eh. Na malinis siya eh. Alam mo kung bakit? Putang ina, pangatlong beses pa rin.
Buti pa si beses mo na, isa lang ang kaso, plunder cases. Alam mo, pangatlong beses mo na kinakasuhan ng pandarambong. Tayo na naman talaga buhay ito. Alam nyo, sabi ko nga kanina sa TV5 sa interview, kanina ko lang naisip ito. Kumpara natin kung sino talaga ang totoo na may malasakit sa gobyerno, sa bayan at sa mamamayan. Kasi nung panahon ni Digong na hinahangaan ng mga bobo at tanga, tanong nga natin, wala pa ngang may naparusahan ba kayo maalala? Kahit na ipakulong. Oh. Meron ba ni isa? Zero. Yung yung kurakot. Yung kurakot. Meron ba? Wala. Sure ka? Sure. Ang alam ko lang Si Dilima lang ang pinakulong niya, peki pa. Yung mga antay sa kanya. Wala, no? So, sa madaling salita, wala talaga. O ngayon, bakit kayo galit na galit kay Manong Bongbong? Ang dami nang napakulong. Una, isipin nyo BGC boys. Kulong lahat. Meron pang star witness doon, state witness. Ngayon, si Bunuan. Secretary niya yan. Pinakulong. Nagmamakaawa ngayon. Sabi ba naman? Hospital arrest. Oo, hospital arrest nyo na lang ako. Parang awa nyo na. Ano sabi? Hindi pwede. Kailangan maranasan mo yung ordinaryong nakabilanggo. Tama. Si Ramon Revilla. Tama. Diskaya. Diskaya. Yan, Diskaya. Yung mga kontraktor. Sino pa nagtatanggol sa Diskaya? Si Marcoleta. Okay. Yung alive mo. Di ba? Tapos, nadali. Tingnan mo, si huling-huli. Si Jinggoy Estrada, kilalang kilala. At ngayong araw, meron na namang kinasuhan sa may Malolos, Bulacan. Yun Baka ang pinakaabangan natin. Big fish yun. Baka nga, yung binabanggit ni Koy na gustong tumawid na dahil nanginginig na. Ay, parang kilala ko yan. Yung sabing ganito, Mr. President, papayag ba kayo na yung konstitusyon natin ay papalitan para tayong ginagahas sa Mr. President? Kaya pala, tama nga yung narinig ko. Yun. Natatawid ng bako. Diba? Tignan natin kung ano mangyari. Basta ako, yun ang ating basihan kung sino ba talaga ang matinong presidente. Ulitin ko para sa akin dahil matino tayong mag-isip, ang matino na presidente na mumuno, yung may napapanagot. Hindi yung puro laway-laway lang. Hindi puro yung kuda-kuda lang na katulad ni Digong. Alam mo, sipin nyo maigi mga kababayan ko. Kayong mga DDS, hindi naman kami galit sa inyo eh. Sa totoo lang, nandito kami para ipaliwanag sa inyo kung ano yung dapat yung paniwalaan at dapat na kinakampihan. At dapat pinapanagot si Duterte hanggang kamatayan ng putang inang yan. Isama nyo buong pamilya niyan. Di ba? Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Welly Galinato, Danilo, Sally Rapp, Marcelina Cadiente, nandyan din si Felicitas Poxidio, Cristalita Guillermo, Mercedes De Vera, Len Mina, KJ2 Cervantes TV, kasama din natin, nandyan sila si Salvacion de la Cruz, Nonoy Katubing, Jose Aragon, Mercedes Integra, hi to Merna Bustillo from Kujak, Alaska, and hi to Nexon Balyador. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming nasa langit, buong pagpapakumbaba po kaming lumalapit sa iyo upang hingin ang iyong gabay, proteksyon at pagpapala para sa aming bansa at sa bawat Pilipino. Naway pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, karunungan, mabuting kalusugan at lakas upang malampasan ang anumang pagsubok na aming kinakaharap. Basbasan mo rin po si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng malinaw na pag-iisip, katatagan ng loob at pusong tapat sa paglilingkod upang magampanan niya ng mabuti ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sambayanan.
Ilayo mo siya at ang lahat ng mga lingkod bayan sa kapahamakan at masamang impluensya at naway manaig ang katotohanan, kapayapaan at katarungan sa aming bayan. Amen. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Kaya't kasama mo kami sa iyong adhikain. Bagong Pilipinas, sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang patunay, BBM, sa puso ng bayan.